Hello guys, welcome to my YouTube channel, Arabong Hilaw, PSKSA. That's what you call technical malversation of public funds. Kala ko ba tagagawa kayo ng batas? Kanyang ibinuking na umabot na sa lampas 10 billion pesos ang utang ng lungsod, kabilang ang utang sa basura, gamot, office supplies at iba pang essentials. Matindi ang banat ni Domagoso sa kanyang dating governance partner na si former Mayor Hani Lacuna dahil umano fiscal recklessness ng kanyang administrasyon. Ibinuking din ni Domagoso ang tatlong dating opisyal at dati rin niyang appointee na di umano'y nagbulsa ng bilyong-bilyong pera tulad ni na dating Special Projects Head Joy Dawis Asuncion, dating Public Employment Service Office Head Fernan Bermejo at ni dating Secretary to the Mayor Marlon Lacson. Sinabi din ni Domagoso na pansamantala munang ibababa ang allowances ng senior citizens na dinoble ng nakaraang administrasyon. Iusap ko sa DPWH, huwag po ninyo kayong magtatayo. Huwag kayo magtatayo ng gusali o infrastruktura sa lugar na ipinagbabawal ng batas. Saan ka nakakita? Pera ng congressman. Pera ng taong bayan. Magpapatayo ng barangay hall sa bangketa. Kala ko ba tagagawa kayo ng batas? Bakit kayo nagtatayo ng barangay hall at building sa tapat ng eskwelahan? Nasakripisyo ang teacher, estudyante, para lang ma-display nyo mga pangalan ninyo sa mata ng publiko na kayo'y may ginawa. Pero ikinarga ninyo sa bangketa where you know very well roads, alleys, and boulevards and avenues are beyond the commerce of men. Naglilinis kami dahil kayo'y congressman, kayo'y siga, ni walang permit, ni walang construction permit, ni walang building permit. Subukan niyong gawin yan sa harapan ko ngayon. Iohoyo ko kayong lahat. Tanong, magkano ba ang bayarin na iniwan ng nakaraang administrasyon? Negative 10.2 billion pesos and counting. I hope some of you will realize what you have done, allowing such problem. Never. I cannot even fathom this kind of mess. Hindi pa po kasama dyan ang utang sa BIR. Sa mga empleyado, nung ako'y nag-mayor, may kinararap akong suliranin ng mga kawani ng pamahalaang lungsod ng Maynila, amounting to 300 million pesos sa GSIS. For some ability, we did convince GSIS, for that matter, and gave us discount so that our co-workers in City Hall may retire and get their benefits. Sa mga City Hall employees, good luck sa inyo. Hindi ko pa sinama ang bagong utang, almost 200 million sa GSIS. At ang pinakamasakit dito, hindi po ito pera ni Lito Atienza, ni Vice Chief, o pera ko. Hindi po ito pera ng taong bayan. Pera po itong pinagtrabahuan na ng mga empleyado ng pamahalaan.
ipadadala nyo na lang. Hindi nyo pa pinadala. Hindi ko malaman kung saan ninyo dinala. And to give you a visual of what is 10.2 sa aking mga minamahal na senior citizen, ayan po ang utang sa inyo ng lungsod ng Maynila. Social amelioration para sa senior for second quarter, 589 million pesos. Subsidy to PLM, 55 million pesos and growing. Because what you're seeing there is the first quarter obligation. Aid to Manila Police District, 26 million. Doc Almiron, Doktora Irma Alfonso, kung bakit lumalapit ng madalas ang mga tao sa atin na walang gamot sa health center, walang gamot sa ospital, ni Hiringgilya, halos hindi na magamit o magamit ng tao dahil wala. Sapagkat ang bayarin natin sa gamot alone is more than 2 billion pesos. Hindi pa na kontento. Hindi na nagbayad ng gamot. Hindi pa nagbayad ng equipment. Amounting to 995 million pesos. Pati janitor, sinuba ninyo. Security guard, sinuba ninyo. Kayo lamang ba marunong kumain ng kanin? 431 million pesos. At ang hindi ko maarok, ipinagsinungaling ninyo at ng mga kabahagi noon. Kaya tayo iniwan ng Lionel, hindi nyo binayaran ng 8 buwan. Sino mang negosyante, maliit man o malaki, hindi mo bayaran ng 8 buwan. Titigil yun kahit gusto niyang maghanap buhay. Now, today, to the people of Manila, you will know sino ang tapat at totoo. $561 million. Ipinagsinungaling nyo din na sinabi nyo iniwan. Hindi po. Andyan ang dokumento. Nagpaalam ng Oktubre ang Lionel. Nang maayos. Ngunit, bagamat hindi sila nababayaran, ipinagpatuloy nila ang kanilang obligasyon hanggang Disyembre 31 ng taong 2024. Huwag na kayong magsinungaling, baka pag nakita kayo ng truck driver ng Lionel, sagasaan kayo. Nagpuputukan sa mga barangay chairman na nanonood. Alam ninyo ang totoo. Pinalitan. Bagay naman na diskresyon ng sino mang alkalde kung kanino siya komportable at sanay. Pinalitan ninyo dito rin sa konseho. Kumuha kayo na alam niyo naman. Iba sa inyo matatanda pa sa akin dito.
na alam nyo naman na hindi pwedeng paghati-hatiin ang distrito ng Maynila and multiple contractors because our boundaries cannot be identified properly from one district to another. E di magtutulakan lang yan ng basura. Pero yan ay didesisyonan ninyo. Anong nangyari? Anong naging epekto? Ang sinabi, sinabutahe, pati ako nananahimik, dinamay nyo pa. Sinabutahe. O sige, total politika naman ito. Nanahimik ako. Wala kayong narinig sa akin. Bakit? Naniniwala naman akong matalino ang mga batang Maynila. Dahil alam nilang totoong hinakot ang basura hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ngunit, pinalitan ninyo. Naniwala kayo sa iilang tao. Ano ang kinahinatnanan o saan ngayon ang lungsod ng Maynila? Kahapon, maybe by this time you know it already, that I have received a letter from 2 companies that you have approved na hindi na rin nila kaya. Ang alin? Maghakot ng basura? Hindi. Hindi na rin nila kaya mag-operate kasi hindi rin sila binayaran ngayong taon na ito. Except on January. Now, magkano ang utang natin o babayaran natin sa basura? 950 million. So, lumalabas, dala ng pagkakataon, ipinagpatunay ng sitwasyon kung sino ang tapat at totoo. Other goods, supplies and materials amounting to 2 billion 900 million. Infrastructure projects. You know what's ironic? And I'm going to discuss this. Forgive me, Madam Vice Mayor. Gusto ko lang malaan ng mga halal ng bayan na kapwa natin, Madam Vice Mayor. Alam nyo ba halos lahat ng infrastructure project? You tell me, what kind of infrastructure projects that you see or you saw? You know why? This 2.2 billion, Mayor Lito Atienza, this 2.2 billion, most of it, repairs. So that you know, negative 10.2 billion pesos and growing. 3.4 billion of that, or 33% ng nasabi kong numero, ay higit 1 taon ng overdue. May kapabayaan? Pinabayaan? Istapa. Okay guys, yun lang ang video natin for today. At don't forget to follow, like, share, subscribe to my YouTube channel. At marami pong salamat sa inyong lahat. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.